December 31 nga pala ngayon guys, and as you can see, sobrang aga ko na namang pumasok. 6 AM pa lang nasa opisina na ako dahil isasara na naman nila yung building ng maaga. Ako pa nga yung pinakauna sa office. At dahil super aga ko nang gumising, hindi na ako nakapag-coffee sa bahay, kaya dito na lang ako sa opisina magkakape. Dadala rin pala ako ng snack ko na edamame, and nilagay ko muna siya sa freezer. Hindi rin naman masyadong busy ngayon at wala na rin masyadong ginagawa sa office, kaya iniisip ko na naman kung anong gagawin ko buong maghapon. I swear na nagtatrabaho po ako at hindi lang ako papetiks-petiks sa work. Saka lang naman ako nagkaka-time na mag-vlog or mag-take ng videos kapag tapos ko na lahat ng trabaho ko at wala na ako maisip na gawin pa. Kaya kung mapapansin nyo ko, konti lang yung videos ko sa office kasi mas tinatamad talaga ako mag-video. Habang nagtitimpla nga ako ng kape, nag-sort out na rin ako ng mga gamit and mga pantry supplies, and tinatapon ko na yung mga expired na. Buti nga kahit paano hindi sila matipid dito sa gatas at cream. Kasi yung dating trabaho ko sa Dubai, instant coffee lang. Madalas nauubusan pa kami ng asukal dahil nga shared pantry yun, so lahat ng tao sa opisina, dun na yata nagkakape. May nagdala nga nitong mga biscuits at brownie for breakfast. Kaya naman nakahingi na rin ako kasi nandyan lang naman siya sa my table. That means it's for everyone. Hindi naman ako masyadong kumakain ng sobrang sweet sa umaga. Kaya lang wala kasi akong baon na breakfast. Kaya naman ito na lang ang kinain ko. And of course, fast forward na nga, nakauwi na ako ng bahay at sinipag ako magluto. Ito yung niluto kong Taiwanese basil chicken na sobrang sarap. Hindi ako mahilig magluto, but this one, I'm impressed kasi talagang masarap siya. And no, hindi po siya adobo, hindi rin siya lasang adobo. It has literally 3 ingredients: soy, mirin, at sesame oil. Imekos-mekos mo lang siya sa pan and maluluto na siya in 20 minutes. Pagdating nga ni Amar, pagod na pagod siya sa work kaya nagpamasahe siya ng paa habang ako naman ay nanonood ng Oppa-Oppa. Tuwang-tuwa nga ako dito sa nabili naming mandolin slicer. I think isa to sa pinaka-useful sa kitchen. Dahil nga nahihilig kami sa Vietnamese pho, gagawa ako ng pickled garlic. Actually, mahigit 1 week na naming nabili to, pero ngayon ko lang siya ginamit at ngayon ko lang siya binuksan. For New Year's, wala naman talaga kaming planong mag-celebrate, kaya lang tinawag kami ng landlord namin kasi nag-celebrate sila. So, naki-join na rin kami and it was fun. At dahil nga Latino sila, mahilig silang sumayaw, kaya naman sobrang saya ng celebration. Hindi na rin naman ako nag-expect ng New Year celebration kasi nga wala naman kaming pupuntahan. And also, we have no one to celebrate it with, kaya naman okay na sa amin na nasa bahay lang. After nga ng countdown, hindi na rin kami nagtagal, mga 1 hour, bumaba na rin kami. Dahil nga, sobrang pagod na pagod si Amar. Kinabukasan, nag-breakfast lang kami nitong inuwi ni Amar na lamb chops from work. Masarap naman siya, pero I think food Buddha is still better. Oops, no bias. After nga namin kumain, ay naghuhugas na siya ng plato at yung mga pinaglutuan ko nung nakaraang gabi. Also, one thing that I'm grateful about kay Amar is talagang tinutulungan niya ako sa mga gawaing bagay. Ano daw, nakalimutan yung term, gawaing bahay, I mean. After nga, nag-prepare na rin nga kami para umalis dahil bibisita kami sa friend ko. Ayan nga yung hinanda niya. Sobrang daming pagkain and super sarap ng steak. And syempre, nilutuan niya ako ng pinapaitan.